Napakatigas ng ulo ni Moira na kahit hindi pa pwede makalabas ng hospital at hindi pa magaling ang ulo niya, ay nagpupumulit ito kahit pipirma pa siya ng kasulatan. Walang magawa si Dr. Patricia Minor kundi sumunod sa gusto ni Moira na may-ari rin ng hospital. At isa pang katigasan ng ulo niya kahit sinabi ng kanyang abogado na mababasura lamang ang inihain nito na kaso laban kina Dr. Annalyn Santos, ay itutuloy pa rin ito ni Moira at makahanap pa siya umano ng ebidensya na magdidiin kay Dr. Santos na may balak itong patayin si Moira. Narinig naman ito ni Zoe at ito'y pinagtalunan ng mag-ina. At sa katigasan ng ulo ni Moira ay binantaan ang mami niya. Natatawag ng security itong si Zoe para palabasin ang ina. Hindi matanggap ni Moira iyon ang pagkapahiya sa kanya ng kanyang anak at ipakaladkad pa siya ni Zoe sa kanyang hospital umano. Kaya lalong naningkit sa galit si Moira, lalo na't sinabi ni Zoe na nandyan lang ang mami niya sa Apex dahil sa SPA na pinirmahan ng kanyang daddy RJ. Sa pag-uusok ni Moira ay sinampal ito si Zoe, kaya nag-walk out ito si Zoe na balak matutulog kina Joy. Pero sa kamalasan ay naabirya ang sasakyan ni Zoe at nadaanan siya ni Annalyn papasok sa lugar nila. Dahil ayaw ni Annalyn na mapahamak ang inaakalang kapatid, ay niyaya niya ito na manatili muna sa kanilang bahay habang inaayos pa ng tito niya Michael ang sasakyan ni Zoe. Dumating naman si Chang Susan at si Lynette at hindi nagustuhan ito ni Chang Susan, lalo na't kaaway lagi ang tingin ng mami ni Zoe kina Annalyn at Lynette. Ano na namang kaguluhan ang madadala ni Zoe sa pagpanatili sa bahay nila Annalyn Santos? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.